Kung pera na, wala na yung Lord. Wala na si God. Sabi ni Lord, sige, tigil ko na nga yung pagbigay sa'yo. Total, mas pinamahal mo yung regalo ko, ayaw ko na magbigay. Gusto ko, ikaw ang mas mahal mo ako. Pangatlo, share them by testimony or by sharing them to the blessings to others. Okay, mahigang ipagmalaki, binigay na yun ng Panginoon. Tingnan mo si Daryl, pinagmamalaki niya. Ang gift of life. Di ba? Pagmalaki niyo. And not only that, if you got a blessing, share it to the people. Pag binigyan ka ng pera, share mo sa pastor. Share it to other people. Di ba? Yan ang blessing. Meron illustration, hindi ko lang magawa. Di ba? Yung Diyos daw yung teacher, yung tao yung baso. So ang ginagawa ng Panginoon, binubuhos yung blessing ng Panginoon sa baso. Pero kung walang butas yung baso, sa ilalim, pag napuno yung baso ng tubig, titigil ang Diyos sa pagbuhos. Pero lagyan mo ng butas yung ilalim, at ibigay sa iba, itapon mo. Yung picture daw, hindi titigil sa pagbuhos. Did you get the illustration? See, our people are like a glass. Yung Diyos sa pitcher, binubuhos yung tubig. Pero pagka napuno, titigil yung pitcher, di ba? Tatapon. So ang gawin mo, lagyan mo ng butas. Yung baso, towards others also, para mabigyan naman ng ibang tubig yung ibang tao. Para ang Diyos, hindi titigil sa pagbuhos ng pagpapala sa baso, sa buhay. And that's what God is. Share your blessing to others. So whatever the outcome of prayers, our prayers, always praise God in our lives. Sabi nga ni Paul, my grace is sufficient for you and my strength made perfect in weakness. Sabi ng Panginoon kay Paul. Kasi humingi Paul ng kagalingan sa kanyang mata. Sabi ng Panginoon, no, mas better than yan. Kasi nagiging blessing ka. Nagiging magandang testimony ka. And you could always praise the Lord. Kasi pag walang infirmity sa tao, pag perfect kayo, wala na kayong kailangan, you don't need God. Hindi ka naman nanalangin ng kagalingan kasi wala ka sakit. Hindi ka mananalangin ng paghingi kasi marami ka. Hindi ka hihingi ng awa kasi palagay mo punong-puno pa. Di ba that's how? Anong sabi ng Diyos sa banal na kasulatan? Napakahirap ng mayaman pumasok sa ayot na dito. Ayot dito kasi sa Middle East, merong eksakto lang na butas. Nakakasya lang yung kama. Eksakto. Mahirap daw pumasok ang mayaman dahil wala siyang kailangan. That's how people do sa buhay nila. They don't come to God because they don't need anything. Wala naman sila sakit. Bata pa sila. Marami silang pera. May influensya sila. Why they need God? Kayo naman, na walang ganon, walang may sakit, walang pera, you come to God and ask for help. Lord, heal me. Lord, give me this. Lord, ito. Lumalapit ka na lumalapit sa Panginoon. Napakalapit mo na ngayon sa Panginoon. Ang worry ng Panginoon is when God gave you the desires of your heart, like healing, whatever, financially, whatever, and you start getting away from the Lord. It's because you already have what you ask for. Nakalimutan mo ng malapit sa Panginoon. Sabi nga, when patience has a perfect word, and we are perfect and complete, you want nothing, sabi ni Jesus. Kaya, ang nangyayari, nananayin sa Diyos. Kaya nagtataka pa kayo,
maraming minsan mahirap sa church kaysa sa mayayaman. Kung marami namang mayaman, convenience lang sa kanila ito. I could see churches na maraming mayaman. Pero some of them are just convenience. Masabi lang nagsisimba. Kaya nagiging social gospel ang tawag sa akin. Pero the real needs of people are those people that humbling in the presence of God. Yung talagang susumamo sa Panginoon, nakagalingan. Bakit mas maraming tao pagka sinabi mo, may healing session, napakadami ang pila pa. Kaya pumutok yung church na mayroong healing. Punong tao, hihil ka daw, hihil. Kaya si Benny, sumikat, sino ba maraming healing? Because people are in need. Subukan mo ibigay lahat yan. People will stop coming to church. Tapos magtataka kayo, bakit ang church is empty? Remember the parable when God invited for the feast? Walang dumating. Sabi ng Panginoon, kunin mo na lahat yung mga mahihirap. Those people on highways and byways. And let them come to my feast. And that's what they do. I don't know your life. Gusto niyo mag-manifest? Manifest. Walang manifestation. Manifest. Gusto niyo tugunin kayo ng Panginoon? Do this. Purihin natin ng Panginoon. I don't know your need today. But this is one thing that I'm sure. God always answers prayers. And God always heals your prayer. Amen. Manalangin tayo sa prayer.